pag-aalat ng salita ng Diyos ngayong ika-6 na gabi, at kung lahat ng iyong maririnig ay iyong paniniwalaan, sang-ayon sa iyong paniniwala, mangyari ito sa iyo. Hallelujah! Ang pangalang Solomon, ang pangalang ito ay pinanganlan ng Diyos na Jedidiah. Jedidiah. J-I-D-I-D-I-A-H. Jedidiah. Nang ibig sabihin, love. Love of God. Love of God. Kung si Solomon ay lalaking pinangalanan ng Diyos na Jedidiah, Solomon, o the man that is love of God, sa bagong tipan, we are love of God. So lahat po tayo sa bagong tipan ay Jedidiah. Amen? We are loved by God. Kaya kung ito po ay iyong tatanggapin at ito iyong paniniwalaan, doon po magsisimula ang isang kakaibang buhay sa inyong pamumuhay. Amen po ba? Kaya nga nais kong inyong maunawaan kung paano na ang Diyos ay sasama sa inyo 24 oras araw-araw. Alam ko po na lahat ay ibig na makasama ang Diyos. At laging may patutuo ang isang taong sinasamahan ng Diyos. Siya'y lumalakad na banal. At siya'y nabubuhay na masunurin sa Diyos. Kaya napakaganda ng buhay ng mga masunurin sa Diyos. Kaya napakahalaga po na maunawaan natin kung paano tayo magiging isang lalaki o kayo'y isang babae na walang kinatatakutan. Sabihin mo, wala akong kinatatakutan. So, ang titulo ng mensahe for the 6th night of this 7 nights of revival, magnificent revival, sabay-sabay, fearlessness. Ito pong fearlessness ay galing sa fearless, walang takot. Kaya pag araw-araw ay wala kang kinatatakutan, kundi ang Diyos, ang tawag doon sa pag-uugaling yun ay fearlessness. At nais kong inyong maunawaan na upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang takot, una kailangang nakikinig ka ng salita ng Diyos. At ako'y naniniwalang nakikinig kayo ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay butil. Ang salita ng tao ay dayami. The word of God is grain, but the word of man is straw. Ibig sabihin, walang buhay ang salita ng tao. Pero, ang salita ng Diyos ay may buhay. Unawain nating mabuti. Binasa niyo po ba yung Ecclesiastes 11? Binasa niyo po ba yung Isaiah 11? Binasa niyo po ba yung Hebrews 11? Kung dun po sa chapter 11 na yun ng 3 aklat ng Biblia, kung iyo pong isa sa buhay, at kung iyo pong i-reflect yung mga talatang naruroon, hindi ikinahiya ng Diyos na dalhin sila sa isang bayang itinayo ng Diyos. At yung bayang yun ang nakatira doon ay ang lahat ng nananalig sa Kanya. Kaya merong isang bayan na hindi nasasakop ng sinumang kapangyarihan. At itong bayang ito ay ang bayan ng Diyos at ikaw at ako ay bayan ng Diyos. At hindi siya nahihiyang tayo ay tawaging bayan ng Diyos at Kanya. Hindi siya nahihiya sapagkat tayo nabubuhay na nananalig sa Kanya. Kaya nga kung ating uunawain, kailangan po natin ang apoy ng Espiritu araw-araw. Nung tanungin ng Panginoon
ang ina ng kambal na si Juan at si Santiago. Kaya ba nilang dumaan sa maapoy na pagsubok? Can they receive the baptism of fire? Ano ang sabi ng ina? Opo, Panginoon, kaya po nila. Kaya nais ko pong ipaunawa, ang pagiging anak ng Diyos, idinadaan po tayo sa apoy. Amen. Bakit? Dahil tayo ang pangarap ng Diyos. We are the dream of God. We are the love of God. Sa Isaiah 43 verse 1, dito ipinakita ang sobrang pag-ibig ng Diyos sa iyo at sa akin. But now thus saith the Lord, that created thee, O Jacob, and he that formed thee, O Israel, fear not, for I have redeemed thee, I have called thee by thy name, thou art mine. So, una, ang may likha kay Jacob, at ang may likha sa iyo at sa akin, at ang umanyo kay Jacob, at ang naganyo sa atin ay ang Diyos. Kaya dito pa lamang kailangang paniwalaan mo na ito at wala ka nang dapat katakutan. Kung ano man ang iyong sitwasyon at kalagayan sa buhay, huwag kang mag-alala. Ngayong gabi, magkakaroon ka ng ibang pananaw sa iyong buhay. Amen? Kailangan ang magbago ay ang iyong pananaw. Kailangan magbago ay ang iyong isipan at kailangan lumipat ka sa paniniwala. Do not live to earn a living. Huwag kang mabubuhay para magkaroon ka ng ikabubuhay. And do not look for a job to earn a living. Because that is not scriptural. Hello. So you are here, I am here to earn not a living, but a giving. Ephesians 3:28. Nais kong inyong maunawaan, 4:28. Let him that is stole steal no more, but rather let him labor, working with his hands, the thing which is good, so that he may have to give to him that needeth. So, tayo po'y naghahanap buhay, hindi para mabuhay. Bakit tayo naghahanap buhay? So that we may have income to give. Hello? Kaya kung ikaw ay maghahanap buhay ayon sa salita ng Diyos, that you labor and you work with your hands, not for your good. Hello? That you may have to give to him that needeth. Tatanungin ko ang mga may pamilya, pagkasweldo, kanino mo ibinibigay yung iyong sahod? To him that needeth. At ang iyong asawa ay may pangangailangan dahil siya ang bumibili ng lahat ng kakailanganin sa bahay. Pahayag po ba kayo na tayo naghahanap buhay para may ibigay sa nangangailangan? Kahit hindi ka pumayag, ito po'y salita ng Diyos. That we labor, we work, so that we shall receive something to give. Nakukuha niyo po? Sabi ko sa iyo, lalaya ka ngayong gabi. At pag ika'y naging malaya, matindi po ang mangyayari sa iyong buhay. Mawawala ang masama mong ugali. Tingnan mo ang iyong katabi. Ang masamang ugali makikita sa mukha. Kahit na hindi mo pa itanong. Ang masamang ugali ay nakalarawan sa mukha. Hindi ito maipaglilihim. Ay po ba'y naniniwala? Salamat at may ka-isa ako.
So, alam mo, may magandang ginagawa ang Diyos sa revival na ito. Sa Isaiah 14:3, ito po ay isang pangako. And it shall come to pass in the day that the Lord shall give thee rest from thy sorrow. So darating ang araw na yung iyong kalungkutan ay titigil. Ano po ba ang sanhi ng kalungkutan? Pag may kirot ka sa katawan, lagi kang malungkot. Pag wala kang pera, lagi kang malungkot. At pag sa iyong bahay ay laging nagsisigawan, lagi kang malungkot, parang ayaw mo nang umuwi sa iyong bahay. Maraming sanhi ng kalungkutan. Pero may pangako ang Diyos sa kanyang bayan, it shall come to pass in the day that the Lord shall give thee rest. Pamamahinga sa kalungkutan. Gusto mo yon na mamamahinga ka sa kalungkutan? And from thy fear, kapag ang tao ay nalulungkot dahil meron siyang nakakapa at siya ay kakaba-kaba dun sa kanyang nakakapa, yung sensory perception is very sharp. Laging unawain mo po, kailangang magikang malaya. Dahil may pangako ang Diyos. So, hear first the word of God para maging maganda ang iyong ugali at gaganda ang iyong buhay. It shall come to pass in the day that the Lord shall give thee rest from thy sorrow and from thy fear and from the hard bondage wherein thou was made to serve. May mga tao pong napipilitan lang magtrabaho dahil kailangan nila ang hanap buhay. At yun po mga taong yun, sasabihin ko sa inyo, hindi maligaya yun. Yun po mga taong napipilitan lang maghanap buhay ay bugnutin. Masama ang ugali. Bakit? Hindi nila mahal yung kanilang ginagawa. At walang lugar na siya mag-i-enjoy sa paggawa sapagkat hindi niya napagtagumpayan yung kanyang mga kalungkutan. Pero may pangako ang Diyos. Ngayong ika-6 na gabi may pangako ang Diyos at ito ay mangyayari. Ito ay darating na ang araw ng Panginoon para patigilin ang inyong mga kalungkutan. Ang ibig sabihin, gagaling kayo. Ang ibig sabihin, matatapos na ang mga sanhi ng inyong pagdaramdam. Hallelujah! At matatapos na ang katatakutan mo sa kamatayan. Sino po ba ang takot sa kamatayan? Hindi, ikaw lang. Hindi ako takot sa kamatayan. Dahil yung mga takot sa kamatayan, yung hindi ginagawa, yung araw-araw nilang dapat na ginagawa. Sapagkat sila ay manghihinayang pag mamamatay na sila. Panginoon, bakit ba napabayaan ko yung bagay na yon? But if you will do it every day, yung lahat ng iyong pinanagot ay ginagawa mo araw-araw. Wala kang ikalulungkot sa iyong kamatayan sapagkat wala kang iniwang pabigat. Purihin ng Panginoon. Isip-isipin mo, mamamatay na lang yung isang taong naiisip pa rin, hindi pa siya nakakapagpagupit. Hallelujah. And from the hard bondage wherein thou was made to serve. What is that hard bondage? Ito po yung matigas na pagkaalipin dahil nga nakapag-asawa ng bata. Naanakan ng wala sa panahon. Hello. That is hard bondage. Pero kailangang lumaya ang isang tao doon sa kanyang kabiguan. Dahil kung hindi siya lalaya, makasisira siya ng maraming buhay at makasisira niya ang sarili niyang buhay. Pero may magandang balita ang salita ng Diyos ngayong gabi. It shall come to pass. Sabihin mo, it shall come to pass. At ito ay mangyayari. Sabihin mo, ito ay mangyayari. Ito ay mangyayari. Ito ay mangyayari.
na patitigilin ng Panginoon ang aking kalungkutan. Amen. Naalisin ng Diyos ang aking mga katatakutan sapagkat ako'y pangarap ng Diyos, ika'y pangarap ng Diyos. Kaya ang problema mo ay problema ng Diyos. Kung lalapit ka sa Diyos, bibigyan ka ng karunungan para malutas yung iyong suliranin. Oh, glory. At ang sabi sa verse 4, that thou shalt take up this proverb against the king of Babylon and say, Isaiah 43. Sa Isaiah 43 tayo. Ibalik natin sa 2. So pansinin po natin kung gaano kakahalaga sa Diyos. When thou passes through the waters, I will be with thee. And through the rivers, they shall not overflow thee. When thou walkest through the fire, thou shalt not be burned. Neither shall the flame kindle upon thee. Ano po itong pangako ng Diyos? Dumaan ka man sa tubigan, hindi ka malulunod, sapagkat kasama mo ako. Dumaan ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod, sapagkat kasama mo ako. Ganyan ka, iniibig ng Diyos. Amen? Hallelujah! At kahit na ikay dumaan pa sa apoy, hindi ka masusunog. Bakit? Kasama mo ang Diyos. At hindi ka mag-aamoy aso. Hindi ka mag-aamoy aso. Hindi ka mag-aamoy usok. Why? Dahil kasama mo ang Diyos. Sa verse 3, For I am the Lord thy God, the Holy One of Israel, thy Savior. I give Egypt for thy ransom, Ethiopia and Seba for thee. So nais ko pong ipaunawa na kapag kinilala mo ang Diyos na Panginoon ng iyong buhay, mag-iiba po ang iyong isipan. Ang pagbabago po'y nagsisimulay sa isipan, hindi po sa lugar. Ulitin ko po, ang pagbabago po ay hindi sa lugar. Sa isipan po dapat magkaroon ng pagbabago. Ibalik natin sa Isaiah 14, this time sa verse 24. Pagtitibayin ko po sa iyo ang salita ng Diyos. At ano po ang sabi sa verse 24 ng Isaiah 14? The Lord of hosts had sworn, saying, at sumumpa at namanata at nangako ang Diyos, yun po yung sworn. At kanyang sinabi, surely as I have thoughts, so shall it come to pass. And as I have purpose, so shall it stand. So you are the dream of God. Ikaw at ako ay nasa isipan ng Diyos. Amen? At ikaw at ako ay nasa layunin ng Diyos, thought of God and purpose of God. So ikaw ay nasa isipan ng Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, tayo ay nasa isipan ng Diyos. At tayo ay nasa layunin ng Diyos. Hallelujah! And then sa verse 27, for the Lord of hosts hath purpose, so we are in His thoughts and we are in His purpose. For the Lord of hosts hath purpose, and who shall disannul it? Sinong magbubura? Sinong mag-aalis ng kanyang iniisip sa iyo? Sino ang mag-aalis ng kanyang layunin sa iyo? And His hand is stretched out, and who shall turn it back? Bakit hihinto ang inyong kapanglawan? Bakit titigil ang iyong mga katatakutan? Bakit hihinto ang iyong pagkaalipin sa mabibigat na mga gawain? Bakit? Sapagkat ang Diyos, habang ikaw ay nabubuhay araw-araw, ang kanyang mga bisig ay nakadipa para sa iyo. Amen? Amen. Hallelujah. Kaya sabi ni Jeremiah, there is nothing too hard for thee, O Lord. With thy outstretched arms, there is nothing too hard for thee. Kaya kung ang kamay ang bisig ng Diyos ay nakadipa, sa iyo at ito ay laging nakadipa.
Hallelujah. Atin pong unawain na kapag ikay nasa labanan, hindi ka po pupunta sa prayer room at mananalangin. Baka tamaan ka ng bomba. Pag ikaw po'y nasa labanan, wala nang panalangin. Isasagawa mo na yung nasa iyong puso at isipan. Do not ask for revelation when you are in the battlefield. Just do what you are trained for and use your equipment when you are doing battles. Dahil kung hindi, baka tamaan ka ng balang hindi ligaw. Dahil may hinahanap lagi ang bala ng kaaway. Tingnan mo ang iyong katabi. Panahon na para magikang matapang. Panahon na para manindigan ka na nasa panig mo ang Diyos. Dito po nagkakagulo ang media. Kapag ang isang prominente at mayamang preso ay naka-air condition at may sariling apartment sa loob ng kulungan. Kayo po may maniniwala na si Joseph ay special treatment sa loob ng bilangguan? Pero wala pong nagrereklamong media sapagkat siya naging special treatment sapagkat siya may excellent spirit. He influenced the whole of the prison because of an excellent spirit that is resident in him. Si Daniel ay alipin pero naging third powerful man sa Babylonia. Why? Because an excellent spirit is with him. At nais kong iyong maunawaan that an excellent spirit is with you. Use it. Use it. There is one person who will always notice you. And that person is Jesus Christ. Kahit na ihalo ka sa maraming tao, makikita at makikilala ka pa rin ng Panginoong Hesus at ng kanyang mga anghel sapagkat iba ang iyong ugali, iba ang bukas ng iyong mukha, iba ang iyong bibig, iba ang iyong galaw. There will be always distinction between those who truly serve God and those who don't serve God. Iba po ang buhay ng totoong naglilingkod sa Diyos. Hindi agad siya tumatanda. Hello? Kaya naman po tumatanda agad ang tao dahil nakukulangan ng supply yung bahagi ng kanyang katawan, lalo na yung muscle dito sa mukha. Kaya minamasahe po yan eh. Pero hindi mo na kailangan ng masahe, basta laging isipin mo sa buong katawan mo, nandun ang presensya ng Diyos. Your immune system will be strong every day because you always believe that the presence of God is in your entire body. And if your physical body is strong, then your sensory perception will be strong. If your sensory perception is strong, then your spiritual life will be strong. And when your spiritual life is strong, then your sensitivity will be strong. Kaya alam mo kung ano ang gagawin mo sa bawat panahon at hindi ka aantok-antok at hindi ka papatay-patay katulad ng marami. Hello, kaiba ang buhay mo. At ipakita mong kaiba ka. Kung naniniwala kang masagana ka, magdamit ka ng katulad ng mga masagana. Hello? Huwag kang makikipagsiksikan sa ukay-ukay. Hindi yan okay-okay. Because you will receive what you believe. So if you believe that your life is only okay-okay, then it's up for you. Yun ang mangyayari sa iyo. Puro okay-okay ang iyong buhay. Eh ikaw ang katotohanan, anak ka ng napakataas na Diyos! Don't get me wrong. Nais ko lamang pong ipaunawa sa iyo that you are an ambassador of Christ. Kahit po ang Bangladesh ay napakahirap na bansa, nung makita ko ang ambassador ng Bangladesh, napakaganda ng kanyang kotse. Why?
Because he is an ambassador of a nation. And for that nation to receive investment, kailangan magpakita yung ambassador na sila ay mabikas at mapagkakatiwalaan. Kung yung ambassador ng bansa ay naggagayak ng maayos, tingnan mo ang iyong sarili. You are an ambassador of heaven. Hello. Nung sabihin ng Diyos way back 1987, dahil ang damit ko apat, ang pantalon ko, iba na ang kulay, kagagamit sa sobrang kalalaba. Ang polo ko ay 3 lang yata, hindi ko na matandaan. At kinukutya ako ng mga tinuturuan ko sa Bible study dahil naka-double knit pa ako, single knit na ang uso. Ayaw ko kung natatandaan ninyo yun. Hindi na uso ang bell-bottom, naka-bell-bottom pa ako. Tapos pinagtatawanan at ang sabi, baduy si Brother Greg. Sabi ko, hindi ako baduy, ito lang ang kaya ko sa ngayon. Hello. Isang araw sa aking pananalangin, dahil ibanghilista po ako noon, pero hindi lihis ang aking pangangaral, dahil prinumuta ko ng Diyos at ang sabi ng Diyos, gagamitin kita as pastor. At ang sabi ko, Panginoon, hindi ho pwede aapat ang aking pantalon, kupas pa. Panginoon, hindi ho pwede dahil ang mga pastor po ay mahusay magbihis. Pero, kung gusto mo akong magpastor, bihisan mo ako. Kayo ba'y naniniwala na ang Diyos ay nakikinig ng kahilingan? Kayo ba'y naniniwala na ang Diyos ay tumutugon ng kahilingan? At dumating ang ilang balikbayan boxes. Tatandaan mo nun. 42 long sleeve, puro brand new. At branded from New York, galing sa tiyo ng aking asawa. 9 na Italian shoes. At sabi ko, Panginoon, paano pa akong tatanggi sa'yo? Hello? Kaya kung gusto mo ng pagpapala, hindi sa hanap buhay yan manggagaling. Yan ay sa iyong connection sa Diyos! Amen! Amen! Yan ay sa connection mo sa Diyos! Bakit nagpapatuloy ang ministeryo? Bakit nasuportahan ko ang aking pamilya? Saan galing? Hindi. Hindi sa Panginoon galing. Galing sa tao. Dahil ang Panginoon, pag ang nagbigay ay galing langit, fake yun. Dahil ang pera sa lupa ay ang perang panlupa. Kaya sabi ng Panginoon, sino ba ang mukhang nakalagay dyan sa iyong pera? Si Caesar po, ibigay kay Caesar ang kay Caesar. Kaya nais ko pong ipaunawa, ang pagpapala ay galing sa tao at ang Diyos ang hihipo ng tao para gamitin para ikaw ay pagpalain. Kaya kung unawain mo ang Biblia, hindi ka naghahanap buhay para magkaroon ng ikabubuhay. Ika'y naghahanap buhay para maibibigay ka sa mga nangangailangan. Kaya pag hindi mo ginagamit yung iyong pera sa nangangailangan, may problema ang iyong pera. Do not stop giving sacrifices. Once you stop giving sacrifices, you stop your blessings. Hindi po ako kanto boy na naglingkod sa Diyos. Ako po'y may hanap buhay. Ang asawa ko ay nasa Amerika at maganda ang hanap buhay. Dahil tawag ng Diyos, mangyari ang ibig mo, Panginoon. At nagtiis kami na walang hinihingan tulong na tao. Hindi kami dumaing sa aming pamilya. Basta nabuhay kami na ang dinadaingan namin ay ang Diyos. At kailanman hindi nagkulang ang Diyos. Hanggang maipasa namin ang 13 taon ng kahirapan. Hindi dapat dahil kung maghanap buhay kami ay makalalampas kami sa hirap. Minsan naghanap buhay ako at nagtinda ako ng baka. Una, 50 kilo at hindi nabili, dinala ko sa revival at pinakain ko doon sa mga pastor. Laging unawain mo po, if you want your money to extend and multiply, connect it to the ministry of God.
Praise God. Ito po ay katotohanan. At yung 50 kilong baka ay naging 2 baka. Dumarami na ang customer ko. Hanggang maging 4 na baka na, 1 linggo. At ang aking paglilingkod na sa Diyos ay una muna ang baka bago ang salita. At isang araw, nalugi yung baka na negosyo. Tapos, sabi ng asawa ko, nasaan yung pera ko? Ayun, nalugi. Dahil nabangga yung aming delivery van. At sabi ko, Panginoon, ba't walang proteksyon? Inalis kita sa hanap buhay para maglingkod ka sa akin. Bakit bumabalik ka sa negosyo? Hello? Kaya mula noon, Panginoon, forgive po, hindi sorry. Patawarin mo po ako. Yun po ang alam ko. But starting October of 1994, ulitin kong muli, hindi Diyos ang magbibigay sa iyo ng pera, tao. From October 1994, may hinipo ang Diyos na nagbibigay ng 20 mil buwan-buwan sa aking asawa hanggang October 2007. Hello. Kaya hindi po nai-squander ang mga perang pang-broadcast. Hindi po magpapayaman ang iyong hanap buhay. Ang magpapayaman sa iyo ay ang iyong mga ibinibigay. Ulitin ko, hindi yung hanap buhay mo ang magtatawid ng gutom sa iyo, kundi yung ibinibigay mo. Hindi naintindihan sapagkat hindi naunawan. Nais ko pong ipaunawa, no giving, no receiving. No planting, no harvest. Oh, hindi po tayo nag-aaral para sa prosperity, pero ito po'y isang buhay na patotoo. At bakit nangyayari sa akin mula nung pagsisihan ko yung aking pagbalik sa aking sariling alam? Una, kung titingnan po natin sa Eden, nandun po yung 3 susi. 3 susi ng pagpapala sa buhay ng isang tao, sapagkat nung bago magkasala si Adan, ibinigay ng Diyos ang susi. Banal na Espiritu, ituturo ko ba ngayong gabi o sa next revival? Itong 3 susi. Nakahanda na kaya sila, Banal na Espiritu? Sa una, nais kong maunawaan ninyo na ang unang gagawin ninyo ay maging maalab kayo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Mamaya pa po yung 3 susi. Nakikinig pa ako kung ito'y ituturo ko. Pero una, dapat na ikaw ay magpahalaga sa salita ng Diyos. Amen po ba? Kailangang lagi kang nakikinig ng salita ng Diyos. At ang pangalawa, kailangan na matutunan mo ang plano ng Diyos. Nakikinig sa salita ng Diyos at inalam ang plano ng Diyos. Pangatlo, your money, in order to multiply, your money, in order that it will not diminish, you have to connect your money to the work and ministry of God. Kaya kung papansinin po ninyo, lahat ng maalab sa pagsustento sa gawain ng Diyos ay may kapanatagan at kapayapaan at kaligayahan sa kanilang buhay. Shout amen kung nararanasan mo yon. Praise God, hallelujah. Amen, hallelujah. Purihin ang Panginoon. Kaya nga unawain natin sa Luke chapter 5, ang trabaho, the job of Peter is a fisherman. Pero at the end of Luke chapter 5, he is not fishing fish, he is fishing men. Amen? So, ang kanya pong hanap buhay ay pangingisda. Pero pansinin po natin, lagi siyang pagod sa pangingisda dahil magdamag ang trabaho niya.
Panginoon ay nangangaral, at sa dami ng taong nakikinig sa kanyang pagtuturo, napuno yung dalampasigan at siya'y paatras ng paatras at siya'y napigil dahil tubig na ng dagat yung nasa likuran niya. At hindi na alam niya kung saan siya atras at nakita niya si Pedro na naglilinis ng lambat. At ang sabi ng Panginoon, gagamitin ko ang iyong barko at dun ako mangangaral. Since that moment na ang hanap buhay ni Pedro ay napakonekta sa Panginoon, alas 9 ng umaga yon at ang sabi ng Panginoon, ihagis mo ang lambat. At ang sabi, Panginoon, magdamag po kami pumalaot, wala kaming nahuli kahit dilis. In-expand ko pa po yung dilis. Ibig sabihin, wala kahit na isdang nahuli sila na pwedeng ipagbili. At siya'y matalinong mangingisda. Alam kong matatalino kayo, kaya kayo ay kapos lagi. Alam kong matatalino kayo, kaya kayo ay laging nagkukulang. Pero ngayong gabi, nais kong ipaunawa sa iyo na kapag iyong pinakinggan ng Panginoong Jesus, tapos na ang iyong kakapusan, tapos na ang iyong mga kalungkutan. At kahit matalino sa pangingisda, si Pedro, ang sabi niya, Lord, at your command, I will do it. Sabihin mo, Lord, at your command, I will do it. So sinunod niya ang Panginoon, alas 9 ng umaga, natirik ang sikat ng araw, inihulog niya ang lambat at 2 barko halos lumubog sa dami ng huli. Kaya nais kong ipaunawa sa iyo, it will come to pass that your sorrow will stop. Oh, glory. So lagi kang makinig ng salita ng Diyos. Hindi po relihiyon ang pinag-uusapan dito. Ang sumisira sa tao ay relihiyon at tradisyon. Kailangan po'y relasyon. Kailangan po'y buhay na relasyon sa isang buhay na Diyos at hindi patay na Diyos. So ang sikreto po sa Eden, ayon, gusto ng Diyos na ito ituro sa inyo. Ano ba ang sikreto sa Eden? Sa Genesis 1:28, ipakikita ko po sa inyo ang 3 susi. 3 susi kung paano mo mararanasan ang maunlad at matagumpay na buhay. And God bless them. So ang unang susi, God bless them. Yung lahat ng nilikha ng Diyos ay pinagpala niya. Hallelujah. Ang sabi ng kapatiran, mapuputulan ng kuryente o ng ilaw ang prayer mountain. At ang ginawa ko, pumunta ako sa Meralco at binayaran ko, salamat at computerize. Ang sabi ko, mapuputulan daw yung lugar namin sa Quezon. Magkano ba ako ang connecting fee? At sabi niya, wala po, hindi pa napuputulan. So binayaran ko po yun. Kaya yung kapatiran na naroon, hindi mararanasan ang mawala ng ilaw. Bakit? Because of the blessing. As long as she needed the electric power, kahit saan siya magsaksak na outlet, tsak na may kuryente. Why? Because of the blessing. Hindi po sa hanap buhay ang kaunlaran at kasaganaan. It is from the blessing. Amen po ba? And God bless them. Ang sabi ng Panginoon kay Abraham, I will bless you so that you will be a blessing to many nations. Kaya wag kang alis hanggat hindi mo nakakamit ang the blessing. Kaya ako'y natutuwa na i-bless ko ang bawat isang lumalapit sa akin. Yung iba umiiwas. Ayaw na mapagpala. It is the blessing
that will multiply your riches and wealth. The blessing. Ano ang una? Hanap buhay o the blessing? Ano ang una? Pagpapala o the blessing? Ang una lagi, the blessing. And God blessed them, and God said unto them, be fruitful, and this is the blessing. Kaya pag sinabi ng mga ngaral sa inyo, yumaman ka, that is declaration of the blessing. And you will believe the blessing dahil yun ang dadaloy sa iyo, dahil pinaniwalaan mo, the blessing of the Lord make it rich. Hindi sinabing the job make it rich, it is the blessing of the Lord that make it rich. And it added no sorrow with it. Ang hanap buhay po, kapag hindi ka po sanay, marami diyang mga pasaway at kaiinggitan ka. Ang hanap buhay ay merong pangamba. Pero ang pagpapala, walang kalungkutan. Ang hanap buhay, baka isang araw ay masisanti ka o ma-retrench ka. So may pangamba ang hanap buhay. Pero ang pagpapala, walang pangamba sapagkat itutulak ka ng pagpapala kung saan nandun ang sariwa mong pastulan. Oh, purihin ang Panginoon. Ang pangalawa pong susi, dahil there will be multiplication, you need to receive a revelation. You need to receive a revelation. Ito po yung placement and assignment. I know that you are familiar with the word placement. Yun po'y hanap buhay. Pero dito po hindi hanap buhay ang pinagtatrabahuhan. As long as Adam and Eve is in Eden, they are blessed. Pero nung sandaling sila'y palabasin sa Eden, nawala po sa kanya yung blessing. Hello. Why? Because of sin, they were blinded. Sila po'y nabulag at hindi nila nakita kung saan yung kanilang placement at kung ano ang kanilang assignment. Ang kanilang assignment ay to be fruitful and multiply and replenish the earth and subdue it and have dominion. Nawala po sa kanila yun because of sin. Pero nice ko pong ipaunawa, the first Adam sinned and all of mankind is under his sinful nature. But thanks be to God that the last Adam, not second Adam, the last Adam, Jesus Christ, died without sin and not under the sinful nature of the first Adam. He is the last Adam, and through His holiness, through His righteousness, through His stainless life, tinanggap po natin yung kabanalang yon. Kaya doon sa kabanalan ng Panginoong Hesukristo, we can enter into that Edenic life. We can enter into that wonderful, prosperous place. So our place is the kingdom of heaven. So we receive the blessing. And what is that blessing? Jesus Christ. Amen po ba? So as long as you live, connect your life with Jesus Christ. As long as you have breaths, connect your life with Jesus Christ and you are saved. Kaya nais kong inyong maunawahan, grabe ang pangarap ng Diyos sa iyo at sa akin. Kaya naririto ka sa gawain ito para ipaalam sa iyo na ikaw ay tinubos, na ikaw ay binili, na ikaw ay binayaran, na ikaw ay hinugasan ng dugo, na ikaw ay pinaliguan. You were washed by the blood. You were cleansed by the blood. And you were brought near to God by the blood. There is no inference of our goodness whatsoever. Hindi po yung kabutihan natin ang tinitingnan ng Diyos.
yung ating paniniwala sa natapos na gawa doon sa krus sa Kalbaryo. Kaya nais ko pong ipaunawa, if you understand what you have heard, and you receive and embrace this, 3 bagay po ang mangyayari sa iyo o 4. You will have a mountain-moving faith, and that mountain-moving faith is by receiving the dream of God. The dream of God is like a mountain because it is so big that you will rise up and your perspective will be wider and your understanding will be deeper. Why? Because God will reveal to you how that dream will be a success for your life. So when you have the dream of God, and you will understand it because I cannot explain it to you. Ang Diyos ang magsisiwalat sa iyo sapagkat ikaw ay labis na iniibig ng Diyos, kaya personal na ipaliliwanag ng Diyos kung paano kanya pagpapalain. Ngunit ang isang tip ko sa inyo, kung saan ka naroon ngayon, mag-enjoy ka ron at gawin mo yung pinakamainam na pagtatrabaho mo doon sa iyong ginagawa ngayon. Pag nakita ng Diyos na tapat ka doon sa maliit mong hanap buhay, iangat ka ng Diyos sa mas malaki. Show your faithfulness. Hallelujah. You are on the way to your placement. And in that position, you will understand your assignment. Mauunawaan mo kung ano ang mainam na ibig ng Panginoon na hustuhang gawin sa iyo. So your pursuit will be different from yesterday. Ang hahanapin mo na hindi sa lapi, ikaw na ang hahanapin ng pera. Why? Because you are anointed with a blessing. At hindi ka titigil sapagkat naniniwala ka na nasa tama kang lugar at nasa tama kang ginagawa. Ikaw ay hahabulin ng biyaya at pagpapala. Your pursuit and your power will be different starting tonight. Ang kapangyarihan mo ay magiging kaiba. You will have a different ability. Greater than the abilities of your fears. Ang iyong kapangyarihan ay magiging kaiba, yung kakayahan mo ay magiging kakaiba kaysa mga kamag-anak mo, kaysa mga kapwa-tao mo, kaysa mga katulad ng iyong profesyon. You will rise up because you have the blessing. You have the anointing of fearlessness. Amen. And your prayer life will be different. It will not be shallow, but your prayer life will mightily move on mountains. Glory. And your perspective will be different. Ang laging makikita mo sa pagsubok ay promosyon. Hallelujah. Ang makikita mo sa krisis ay pagpapala. At ikaw ay mag-i-enjoy sapagkat nalalaman mo na nasa iyong panig ang Diyos. Maunawa mo, nakakampi mo ang Diyos, na si Jesucristo ay namatay para ikaw ay mabuhay. Na si Jesucristo ay tumanggap ng latay para ikay gumaling. At kung angkinin mo nang walang kinatatakutan, ako'y pinagaling sa kapangyarihan ng latay ng Panginoong Jesucristo. So stand fast na wala kang kinatatakutan kahit anong maramdaman mo. Ang mahalaga ay pinaniwalaan mo ang katotohanan ng salita ng Diyos. At ikaw na ang makakapagpatotoo sapagkat ito po'y personalan. Hallelujah. The blessing and then the revelation of your placement and assignment, and then connect with God, and God will connect you to the right channel. There will be a Boaz for Ruth, and there will be a Ahasuerus for an Esther, and there will be somebody for you. You will be connected by God to the right people at the right time because you have the blessing. Sabihin mo, I have the blessing. I have the blessing. I have the blessing. That is why I am fearless. And I will receive what God has sworn. Ang sinumpa ng Diyos na pangako'y tatanggapin ko mula ngayong gabi. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, at ang lahat ay sumigaw ng hallelujah, amen. Sumigaw ka ng hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Oh, aking Ama, salamat. Sapagkat ang katapangan ay muling pinadaloy mo sa iyong alipin. At naging matapang ang kapangyarihan dahil matatapang itong mga aliping kasama ko.
Sa iyo ang kalwalhatian, sa iyo ang parangal at papuri. Sa pangalan ni Jesus at ang lahat ay nagsabi ng Amen! Hallelujah! God bless you all. At gawin po natin yung susunod na gawain.